hinog na prutas at polka dot na damit ang mabili tuwing papasok ang bagong taon. Patok din po yung mga lucky charm na pinaniniwala ang maghahatid ng swerte sa taong 2011. Nakatutok si Julius Segovia. Year of the Metal Rabbit ang 2011, batay sa Chinese astrology. Kaya patok ang mga figurin na korteng kuneho. Pero ang paniwala ng mga feng shui experts, di raw nangangahulugang swerte ngayong darating na taon ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rabbit. If you are Year of the Rabbit, ibig sabihin nasa trono ka. Ibig sabihin nasa trono ka, and the 11 animals, no? Naiinggit sa'yo. Kaya lahat na inggit, lahat na bad energy, nasa iyo. May mga pampaswerte at pantaboy ng malas sa ilalim ng Chinese astrology, tulad daw ng Tai Sui card. We put it in the pocket mo. Ito ang master, parang nagtutulong sa'yo. May mga sulat yan, ano? Kung may mga bad energy, kinukontra niya. Ang gold coin sa bulsa, pang-iwas aksidente at krimen daw. Ang 3 coins naman, panigurong di mawawala ng pera sa buong taon. Swerte naman sa trabaho at negosyo ang crystal ball na Tree of Life. Ang metal abacus, pag kinalog, magbabaya daw ang mga may utang sa'yo. At sa mga naghahanap ng boyfriend o girlfriend, merong destiny thread. It won't hurt to buy. They're very pretty. Yeah. It's worth an investment. Wala namang mawawala kung bibili ka ng charms. Para pandagdag ba ng mga good luck sa buhay. Ayon pa sa feng shui expert, maswerte raw sa 2011 ang mga kulay puti, pilak at ginto. Medyo may kamahalan ng ilang lucky charms. Sa mga walang budget gaya ni Erlinda, nagkakasya na lang sa mga pamahiin. Ang naipong barya at ang pinagsamang bigas at munggo sa plastik, sabay niyang kakalugin sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya siya ginaganyan ko tuwing taon-taon. Ang ibig sabihin noon na pangpaswerte siya na pagpasok sa 2011 at saka paglabas ng 2010, hindi tayo mahirapan ng gusto. Hindi naniniwala sa mga pamahiin at feng shui si Brother Clifford Sorita, isang Katoliko. Ang mahalaga raw sa pagsalubong sa bagong taon, magkakasama ang buong pamilya at sabay-sabay na magsisimba para magpasalamat at humingi ng gabay sa Panginoon sa papasok na taon. We believe na nasa ating sariling pagkukusa ang ating kapalaran at ikalawa, nasa pananalig natin sa Diyos ang ating kapalaran. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Sa box office success ng si Aguimat at si Enteng Cabizote, marami ang nagtatanong, may part 2 kaya ang team-up nila Senator Bong Revilla at Vic Soto? Makichika kay Lars Santiago. Sa ikalawang araw ng 36th Metro Manila Film Festival kahapon, hindi natinag sa pagiging number 1 sa takilya ang si Aguimat at si Enteng Cabizote ni na Vic Soto at Senator Bong Revilla Jr. Pamilya ang pumipila sa box office at pumapasok sa sinihan. Paglabas ng mga manunood, nagsisilbi namang atraksyon sa mga bata ang standee ng pelikula at doon sila nagpapakuha ng larawan. Nagkagulo ang mga tao nang biglang dumating si Senator Bong. Gusto raw niyang magpasalamat ng personal sa mga manunood. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanood. Yung first day natin, naka 32 million plus. So, 32.5 million on its first day. Talagang na-break yata yung record. Ang GMA Films na isa sa mga producers ng pelikula, kasama ang Imus Productions, MZ Films, Octo Arts Films at APT Entertainment, nagulat din daw sa mainit na pagtanggap ng mga manunood sa pelikula. Nalagpasan daw ng si Aguimat at si Enteng Cabizote ang inaasahan nilang resulta sa box office. We're very happy that Aguimat and Enteng Cabizote broke. Well, we were told that we broke the record for the first day gross of any Filipino movie of all time. So, we're very happy. It grossed more than 32 million only on its first day. Dahil sa tagumpay ng si Aguimat at si Enteng, inuulan ng tanong ngayon si Vic at Bong kung mauulit ba ang pagsasama nila sa isang pelikula. Pag-usapan namin ni Enteng yun. Kasi for 2011, meron na akong ilalabas, yung Panday 2. So maybe 2012. Depende sa magiging usapan namin ni Vic. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Up next sa Chika Minute, ang patalbugan sa red carpet sa 36th Metro Manila Film Festival. Tutukan yan. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news.
Isa na namang kwento ng katapatan ng isang taxi driver. Isang wallet po na naglalaman ng mahigit 11,000 piso ang naiwan sa taxing minamaneho ni Numeriano Balais kagabi. Pabalik na raw si Balais sa terminal nang mapansin ng nasabing pitaka. Agad siyang dumulog sa Super Radio DZBB para ipanawagan ng may-ari. Matapos ang ilang oras na paghihintay, nagdesisyon si Balais sa hanapin ang bahay ng may-ari base sa ID na natagpuan sa wallet. Natunto naman ang may-ari at naibalik ang kanyang pitaka. Ang inisip ko sa uli, wala akong ibang interest. Kahit na papaano, nakakaraos naman ako ng walang mga anak ko naman, naghahanap buhay na. Balita mula sa bansang India. Isang rocket ang sumabog ilang segundo lang matapos itong mag-take off. Isang hindi inaasahang error daw o pagkakamali ang dahilan kaya nawalan ng kontrol ang naturang rocket. Magdadala sana ito ng communication satellite sa kalawakan. Pangalawang pagkakataon na ito ngayong taon na pumalpak ang rocket ng Indian Space Agency. Noong Abril, isang katulad na rocket ang bumagsak naman sa dagat matapos ding magka-error. Ang India ang ikalimang bansa na pumasok sa commercial satellite launch market. Kasunod na mga bansang Amerika, Russia, China at France. Mula 1994, ilang satellite at space flight na ang matagumpay na na-launch ng bansang India. Susunod! Pasko sa bansang Australia, binagyo! Kahit bawal, mga boga, talamak pa rin sa ilang lugar. At ilang pasyalan sa Maynila, punong-puno. Ngayong huling araw na ng bakasyon. Walang pati na pagtutok dito sa 24 oras.